Kabanata 2711. Alas 3 ng umaga, nang ang lahat ay natutulog pa sa dilim. Ilang Tesla XS ang tahimik na huminto sa harap ng Three Seasons Hotel. Nasa sasakyan ng lalaki at babaeng nakaitim, walang ekspresyon ang mga mukha. Nakaupo silang nakatalikod, malamig na parang yelo ang kanilang mga tingin. Si Scarlett ang nanguna sa kanila. Sinadya niyang magpalit ng sneakang suit noong gabing iyon, nakitang-kita ang kanyang nakakasilaw na figure. Sayang ang mga tao sa ilalim ay nakatutok lahat sa pagpatay. Wala silang pakialam sa kagandahan niya. Matapos magpakawala ng isang maliit na buntong hininga, kinuha ni Scarlett ang laptop at tiningnan ang data sa loob. Bukod sa rooftop garden, tanging ang presidential suite lang ang nasa itaas na palapag ng Three Seasons Hotel. Kasunod ng mga kaayusan ni Yona, ang buong venue ay napuno ng mga elite ng Dragon Palace branch. Doon sila pumwesto para panatilihing ligtas si Harvey. Si Harvey, nakakalaban pa lang ng matinding labanan laban sa Sword Saint, ay tiyak na pagod na pagod. Kung gusto nilang patayin siya, ngayon ang pinakamagandang oras. Ang mga mata ni Scarlett ay kumikinang sa malamig na liwanag. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang sinaunang gusali sa kanyang harapan. Bakas sa mukha niya ang paghihiganti ng maalala ang sampal na ibinigay ni Harvey sa kanya noong isang araw. Ipaparamdam ko sa iyo ang kahihiyang pinagdaanan ko, Harvey. Ibabalik ko sa iyo ng 10 ulit. Hindi, 100 ulit. Sa Shadow Guard ng mga York, tiyak na puputulin ko ang iyong ulo. Aalisin ko ang bawat pa sa iyong katawan at itatapon kita para ipakain sa isda. Gusto kong magmakaawa ka na patayin kita. Ayon sa mga patakaran ng Temple of the Five Virtue, hindi pinahintulutan si Scarlett na makialam sa mga bagay na may kaugnayan sa mga tagalabas. Ngunit para kay Vince at sa kanyang posisyon bilang York's nominee, hindi niya ito pinansin at ibinigay ang lahat para matapos ang gawaing ibinigay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Temple of the Five Virtues ay malamang na magbibigay ng pahayag kina Dean at Harvey pagkatapos ng 3 araw. Huli na para kumilos siya kung nangyari iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Harvey magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Pagkaparada pa lang ng sasakyan ay nagsignal na si Scarlett sa mga subordinate niya. Ang mga assassin ay naglabas ng mahahabang espada at pistola mula sa baul. Kasabay nito, isang lalaking nakasut ang tumakbo papunta kay Scarlett mula sa 24 na oras na kafe. Ginang, sambit niya na yumuko ng may paggalang. Napuno ng saya si Scarlett nang marinig niya ang paraan ng pagsasalita nito. Ang huling kaunting takot at pag-iingat sa kanya ay tuluyang nawala. Dapat ay sinabi ni Vince sa kanyang mga kampan ang tungkol sa bagong titulo ni Scarlett. Ano pa ba ang kailangan niyang pagdudahan? Bukod dito, ang taong nasa harapan niya ay isa sa mga pinagkakatiwalaang underlings ni Vince. Naglagay siya ng malakas na harapan at pabulong na nagtanong, "Kamusta dito? Nasa presidential suite pa ba ang bastos na iyon? Lagi siyang nandyan." Mukha rin siyang pagod na pagod. Hiniling ko sa isang tao na i-hack ang surveillance camera ng hotel at nakita kong nag-order siya ng isang mangkok ng beef noodles. Nakatulog siya nang hindi man lang nakakain. Pagod na talaga siya. Sagot ng lalaki. Kaya nga lang, mayroong kahit 100 elite mula sa sangay ng Dragon Palace. Ang mga taong ito ay medyo malakas. Hindi natin sila pwedeng maliitin. Ang kanilang surveillance system ay ganap na nawasak, kaya hindi ito dapat mahirap na makapasok sa loob. Kailangan lang nating mag-alala tungkol sa mga elite na iyon. Nilabas ng subordinate ang phone niya habang nagsasalita. Medyo maraming footage dito. Hindi lang may clip ni Harvey na nag-o-order ng pagkain, nakikita siyang nakahiga sa kanyang kwarto nang hindi man lang naglalagay ng kurtina sa kanyang bintana. Mayroon ding isang video ng landas ng elite patrol na malinaw na nagpapakita ng kanilang posisyon. Mabuti, napakabuti. Sa tingin mo ba magaling ka, Harvey? Hindi mo ba natalo ang Sword Saint at pumalit ka kay Chief Bauer? Bakit parang pagod na pagod ka ngayon? Kung wala ang suporta ni Dean, gusto kong makita kung paano pa rin siya makakalabas sa aming harapan. Si Scarlett ay gumawa ng isa pang hakbang,
at lahat ay lumabas sa kanilang mga sasakyan sa isang iglap. Nagtalaga si Scarlett ng 2 pinuno ng pangkat. Number 1, magsama ka ng ilang tao para pumasok sa fire exit. Siguraduhin mong protektahan mo sila. Number 2, dalhin mo ang iyong mga tao at bantayan ang espesyal na elevator. Walang papasok o lalabas. Ang iba, samahan mo ako sa rooftop garden para harapin ang mga elite na iyon. Kailangan nating buhay ang bastos na si Harvey. Gusto kong magdusa siya. Oo, Mrs. Sabi ng Shadow Guard. Tuwang-tuwa naman si Scarlett sa paraan ng pagbati nila sa kanya. Sa sigasig, sinigaw niya ang kanyang mga utos. Kumilos na tayo. Hinawakan niya ang kanyang mahabang espada at pumasok sa Three Seasons Hotel, puno ng saya, puot, at galit. Kahit ganoon, nanatili siyang kalmado. Dahil 3:00 na ng madaling araw, iilan na lang ang mga staff na naka-duty sa lobby. Wala sa kanila ang katugma sa mga piling tao ng pamilya York. Agad silang bumagsak sa lupa, nawalan ng malay, matapos makalusot si Scarlett at ang kanyang mga kampon. Pagkatapos, dumaan sila sa ilang antas ng seguridad bago makarating sa rooftop garden. Ang buong proseso ay kasing kinis ng mantikilya. Kumilos sila na para silang sinanay na mga mersenaryo. Sa daan patungo doon, kakaunti o walang kompetisyon ang kanilang naranasan. Masyadong abala ang isip ni Scarlett sa pagkawasak ni Harvey. Kaya't hindi niya napansin na masyadong tahimik ang rooftop garden. Swish! May kakaiba at mahinang bulong. Nakaramdam ng paninindig ng balahibo ang ilan sa mga shadow guards na nakatalagang magtago sa likod ng mga anino sa labas ng pasukan. Bago pa sila makapag-react o makagawa ng ingay, nakahandusay na sila sa lupa. Ang iba pang naatasang humarang sa mga fire exit at elevator ay nakatagpo ng parehong kapalaran. Kung hindi dahil sa tambak na dugo sa lupa, mahirap paniwalaan na ang mga taong ito ay biglang namatay. Clack! Mahinahong nilock ni Edwin ang pasukan matapos makita ang grupo ni Scarlett na patungo sa presidential suite. Mukhang humanga siya kay Harvey, tulad ng inaasahan ng head coach. Pag-alis niya sa Budokan ay naplano na niya ito. Ang biktima ay narito na sa wakas. Sinabi niya na ang matatalinong mangangaso ay laging gustong magpanggap na biktima. So ito ang ibig niyang sabihin. Napangiti si Edwin matapos maalala ang lesson ni Harvey. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong na may hawak na espada. Ito ang kalaban. Nang dumating si Scarlett at ang iba pa sa presidential suite, nagsimulang maghiyawan ang mga elite na nakapwesto sa harapan. Tawagan si Chief York ngayon. Mabilis. Tumawag ka ng pulis. Ang mga elite ay nadadapa sa loob ng gusali. Nang makita ito ni Scarlett ay napangiti siya. Tulad ng inaasahan para kay Harvey na ito ay walang silbi. Maging ang mga bantay sa paligid niya ay duwag. Hindi man lang sila pumunta sa amin, pero pinili nilang tumawag ng pulis. Gaano ba sila kawalang kwenta para magsabi ng mga ganyan? Walang inaksayang oras si Scarlett na iwagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sumulong kayo. Humigit kumulang 30 tao ang naglabas ng kanilang mga mahabang espada mula sa kanilang mga baywang bago umabanti. Ang presidential suite, na matatagpuan sa tuktok ng Three Seasons Hotel, ay humigit kumulang 16,000 square feet. Napapaligiran ni Scarlett at ng kanyang mga alipores ang lugar ng wala sa oras. Sa sandaling ito, naramdaman niya na si Harvey ay isa lamang isda sa isang barriles. Ngunit pagkatapos magdusa ng napakaraming pagkalugi, hindi tuluyang nawala ang pag-iingat ni Scarlett. Sinenyasan niya ang lahat na bumunot ng kani-kanilang mga pistola, bago inilabas ang kanyang sarili at inalis ang safety lock. Pagkatapos, ang ilan sa kanila ay hindi na nag-aksaya ng oras sa pagsipa sa pinto. Nang makita ang mga elite mula sa sangay ng dragon pala sa loob, nakita sa mukha ni Scarlett ang isang mapagmataas na ekspresyon. Dalhin mo si Harvey dito ngayon din. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Ipinakita ni Scarlett ang buong kapangyarihan ng kanyang dominante at mabangis na kilos.
Para bang wala siyang choice kundi ipakita ang side niyang ito, lahat para mabawi ang reputasyon na nawala sa Budokan. Nakakahiya yun. Nanliit ang kanyang mga mata bago pa man siya makatapos magsalita. Tahimik na lumabas si Harvey matapos itulak ang pinto ng kwarto. Casual siyang umupo sa sofa, hindi man lang tumitingin kay Scarlett. Kasabay nito ang tunog ng isang opera song mula sa sala. Ang musika ay tunay na gumagalaw. Pero nang marinig ni Scarlett ang high note sa background, agad na nagbago ang ekspresyon niya. Kamatayan na may dalawang paa. Natigilan sa kanya si Harvey. Hindi niya akalain na ang isang taong magaling lamang sa hitsura ay magkakaroon ng anumang uri ng kaalaman sa kultura. Gayunpaman, naramdaman ni Scarlett ang pangungutya sa kanyang mga mata at tuluyang nawalan ng kontrol. Napuno ng galit at takot ang kanyang isipan. Itinaas niya ang baril at galit na sinigawan si Harvey. Patayin sila. Gawin na ngayon. Patayin silang lahat. Hayaan mong buhay si Harvey. Sa utos ni Scarlett, sumugod ang Shadow Guard, may hawak na espada. Sa kasamaang palad, hindi natapos ang massacre sa paraang naisip ni Scarlett. Bumalik kay Harvey ang tila takot na mga elite. Sa likod mismo ni Scarlett, tahimik na lumapit sa kanya ang isang lalaking may espada. Nang lumingon ang mga Shadow Guards, napuno sila ng pagkabigla. Ang kanilang mga kasama ay pawang nakahandusay sa baha ng dugo. Namatay ang kanilang mga kapatid sa isang iglap ng hindi nakagawa ng ingay. Ang Shadow Guards ay napuno ng lagim. Ang tanging instinct nila ay tumalikod at tumakbo. Swish! Bago pa sila makapag-react, nakahakbang na si Edwin at sa isang iglap ay humarap sa kanila. Walang pag-aalinlangan, ibinaba niya ang kanyang espada. Isang Shadow Guard ang buong lakas na inihampas ang kanyang espada pasulong. Klang! Hindi sinubukang umiwas ni Edwin. Ginamit niya ang dalawang kamay para ihampas muli ang kanyang espada. Habang ginagawa niya, kumislap sa himpapawid ang isang maliwanag na parang silaw ng buwan. Nahati sa dalawa ang mahabang espada ng Shadow Guard. Halos kaagad, kumalat ang pulang likido sa kanyang lalamunan. Napabuntong hininga ang iba sa kakilakilabot na tanawin. Likas nilang sinubukang umatras at ginamit ang kanilang mga baril, bang, bang, bang. Edwin slashed forward, walang emosyon. Ang Shadow Guards ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makatakas, kahit na sa kanilang mga baril. Ang bawat isa sa kanila ay nagtakip ng kanilang mga lalamunan, ang mga mata ay puno ng hindi paniniwala, bago bumagsak sa lupa, napakalakas ni Edwin. Ang pakikitungo sa napakaraming eksperto ng napakadali ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong weapon king. Sa oras na ito, sa wakas ay nakapasok na si Edwin sa larangan ng pagiging isang war god. Matapos makipaglaban sa mga gwardya, hindi na itinuloy ni Edwin ang kanyang pag-aalsa. Sinulyapan lang niya si Scarlett ng mapanuksong tingin. Muling tumahimik ang buong lugar. Edwin! Galit na sigaw ni Scarlett sabay tingin kay Edwin. How dare you? How dare you na pumatay ng napakarami sa mga tauhan ko? Kilala mo ba kung sino ang mga taong ito? Gusto mo bang manirahan sa Hong Kong at Las Vegas o hindi? Handa na ba ang pamilya mo na mamatay kasama ang bastos na ito? May death wish ka ba? Namumula si Scarlett sa galit. Ang mga taong ito ay ang lahat ng mga elite na ibinigay ni Vince para sa kanya. Sobrang nasiyahan si Scarlett nang tawagin siyang M-Lady. Naisip pa niyang gantimpalaan ang mga ito sa sandaling maging may bahay siya ng pamilyang York. Gayunpaman, lahat sila ay napatay sa isang iglap. Pinitik ni Edwin ang kanyang mga daliri nang walang sagot. Maya-maya ay maririnig ang mga yabag mula sa labas ng kwarto. Inihagis ang mga bangkay, at hinarang ng mga elite mula sa sangay ng Dragon Palace, na armado ng mga baril, ang bawat posibleng rutang pagtakas. Sa sandaling ito, ang lakas ni Scarlett ay ganap na ninakaw mula sa kanya. Natarante siya, ngunit hindi niya napigilan ang sarili at sinabing, "Sabihin mo, sino ang nagtaksil sa akin? Ipinagkanulo ka." Halos matawa si Harvey habang humihigop ng kanyang tsaa. "Sa tingin mo talaga karapat-dapat kang ipagkanulo?" Binigyan siya ni Harvey ng masamang tingin.
Ang isang hangal na babae na tulad mo ay maaari lamang maging scapegoat ng iba. Hindi ka karapat-dapat na pagtaksilan. Pero dahil nandito ka, wala na akong masyadong gagawin. Hindi lang nakipagsabuatan ang dakilang disipulo ng Five Virtue Temple sa kaaway, nagdala pa siya ng malaking grupo ng mga assassin para patayin ako. Natatakot ako na ang Temple of Five Virtues ay kailangang magbigay din sa akin ng pahayag para dito. Napaawang ang bibig at mata ni Scarlett sa gulat sa mga salitang iyon. Lahat ng ginagawa ko ay walang kinalaman sa templo ng 5 virtues. Ungol niya, naiinis lang ako na may suporta ka kay Dean. Ayun yun siya, nagulat ako, Harvey, hindi ako makapaniwala na ganito ka ka-mistress. Dapat ikaw lang ang nasa buong mundo. Si Yona ang nagplano ng lahat ng ito, hindi ba? Alam niyang pupunta ako para sa iyo, kaya hiniling niya sa kanyang kapatid na protektahan ka. Mahal na mahal ka niya, pero ang dami mong babae sa paligid mo. Talagang binaygo mo siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2715. Nakita lang ni Scarlett si Harvey bilang isang walang kwentang tao. Dahil doon, naisip niyang may pagkakataon siyang bumalik kung mapaghihiwalay niya sina Harvey at Yona. Tumawa si Harvey, natuwa. Hindi mo maaaring isipin na may anumang punto sa pag-akit sa akin sa mga salitang iyon, tama? Malamig na tanong niya, kung gusto kong mamatay ka, patay ka na ngayon. Bakit kita pinaghintay? Anong gusto mo? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Scarlett. Simple. Sabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa iyo na patayin ako. Kailangan kong makausap kung sino man iyon. Ngumiti siya. Malamang kilala ko, ang tanga ba na Vince na iyon. Pero kung gusto mong ituro ang Temple of Five Virtues, wala rin akong tutol. At saka, matagal ko nang iniisip na bisitahin sila. Si Harvey ay mukhang kalmado at nakaka-relax. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Scarlett. Sinisikap mong saktan si Vince. Tumawa ulit si Harvey. Anong meron, bakit hindi? Napakaraming tao ang pinasunod niya sa akin. Natural lang na bawiin ko, di ba? Ang sabihin, kawawa ka talagang babae. Hindi lang katawan mo ang pinaglaruan niya, dapat maging scapegoat ka rin niya. Plano mo bang ipagkanulo ang sarili mong Panginoon para sa isang lalaking walang pakialam sa iyo? Na-curious ako, Scarlett. Ano ang ipinangako sa iyo ni Vince na panatilihin kang tapat? Nangako ba siya sa iyo ng pagmamahal niya, na ikaw lang ang nasa puso niya? O ipinangako ba niya sa iyo ang posisyon ng mistress ng pamilya York? Hindi mo ba iniisip na napakatanga mo para maniwala sa kanyang mga salita? Hindi ka lang ba tanga? Ang mga mata ni Scarlett ay hindi mapigilan na kumibot matapos marinig ang panunuya ni Harvey. Mukhang nakita na ni Harvey ang lahat. Bawat salita ay tumatagos sa puso ni Scarlett na nagdududa sa lahat ng nagawa niya noon. Nang makita siyang nagdududa sa sarili habang unti-unting napupuno ng takot, marahang ipinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay. Sige, malapit nang sumikat ang araw. Kailangan kong uminom ng morning tea ko. Bibigyan kita ng 1 minuto para magdesisyon. Tatawagan mo ba ang Temple of the Five Virtues, o ang York ng Hong Kong? Okay lang ako sa dalawa. Naningkit ang mga mata ni Scarlett. Sa sobrang galit, idiniin niya ang pagtapak sa lupa. Ang mga sirang tile ay lumipad kung saan-saan. Ang mga elite ay likas na umiwas sa kanila. Lumapot ang usok at alikabok sa hangin. Sinamantala ito ni Scarlett at tumalon kay Harvey, itinutok ang baril sa kanya. Kung papatayin kita, walang nangangailangan ng pahayag. Sumisigaw siya. Bang! Hinayla ni Scarlett ang gatilyo, ang kanyang magandang mukha ay napalitan ng nakakaawang hitsura ng galit. Sayang lang at hindi siya nakatama. Bago niya muling mahawakan ng gatilyo, ang kamay ni Harvey ay nasa mainit na dulo ng baril. Ang dulo ng baril ay dahan-dahang tumutok sa ulo ni Scarlett. Binalot ng takot ang mukha niya. Magsalita ka, sinong nagsabi sa'yo na gawin mo ito? O sa halip, handa ka bang ibenta ang iyong lugar ng pagsasanay o ang iyong mga tao? Siguro kahit pareho, hindi rin.
Binigyan siya ni Scarlett ng mapuot na tingin, na pangit at nakakatakot ang mukha nito. Muli niyang hinayla ang gatilyo, determinasyon na nagpapakulay sa kanyang mga mata. Bang! Isang likido na pula ang kumalat sa lahat ng dako. Pagdating ni Yona kasama ang kanyang mga subordinate sa hotel ay nalinis na ang lugar. Maging ang dugo sa pagitan ng mga tile sa sahig ay matagal nang nawala. Hinaluan ng air freshener ang hangin kasama ang halimuyak ng sikat ng araw, na tinatakpan ang pahiwatig ng pagpatay na layunin at dugo na tumatagos sa hangin. Sa hardin, isang mahabang mesa ng mga pastry ang nakatayo sa harap ni Harvey. Ang amoy lang ay nakakapresko at nakakapagdulot ng gutom. Walang gana si Harvey, ngunit kalmado siyang humigop ng itim na tsaa. Sinenyasan niya si Yona na maupo nang makita siyang paparating. Maraming babae ang nakilala ni Harvey sa Hong Kong at Las Vegas. Sina Zina, Leslie, Irene, at marami pang iba. Ngunit sa bawat isa sa kanila, si Yona lang ang maituturing na pinagkakatiwalaan niyang kasama. Napakatatag ni Yona sa kanyang mga kilos. Hinangaan ni Harvey ang katotohanang iyon. Iyon din ang dahilan kung bakit ang mga tao lamang mula sa sangay ng Dragon Palace ang lumitaw upang tumulong. Naniniwala si Harvey na magagawa ni Yona ng maayos ang sitwasyon, nang hindi siya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ano sa tingin mo ang nangyari kanina? Mahinahong tanong ni Harvey bago nagsalin ng isang tasa ng tsaa kay Yona. Hindi nagdalawang isip si Yona na sagutin ito. Hindi mo dapat pinatay si Scarlett, Sir York. Pero hindi ko ginawa. Nagkibit balikat si Harvey. Pinatay niya ang sarili niya. Gusto niyang mamatay para sa kanyang pinaniniwalaan. Walang makakapigil dito. Lahat ng tao dito ay makapagpapatunay sa akin. Napabuntong hininga si Yona. Lahat sila ay ating mga tao. Ang kanilang patotoo ay walang kabuluhan. Ang surveillance system ay ganap ding nahack. Sa puntong ito, hindi namin mapapatunayan na hindi mo pinatay si Scarlett sa puntong ito. Ngumiti siya. Ano, si Vince at ang Temple of the Five Virtues ba ay tumawag ng pulis para arestuhin ako? Pinaplano ba nilang harapin ako gamit ang batas? Kung wala silang planong gumamit ng pulisya, wala na akong problema para sa atin. Pero pagkatapos ng kamatayan ni Scarlett, hindi ko masasabi na si Vince ay isang taong humiling ng Sword Saint para sa iyo. Namatay na rin si Mitchell. Sabi niya kay Harvey. Namatay si Mitchell. Natigilan si Harvey. Si Mitchell ay nagpakamatay sa kulungan kaninang gabi pagkatapos niya gumawa ng sulat kamay niya. Isinulat ni Mitchell na siya ay laging tapat sa lungmen, at ang organisasyon ay hindi mamamatay ng mabilis o mapigilan. Si Yona ay naglabas ng sulat na isinulat ni Mitchell at inilagay sa harap ni Harvey. Ang sulat ay isinusulat sa kamay na kanyang pananalig, kasama ng mga panganib na maaari niyang harapin. Sa sandaling basahin niya ito, sinabi ni Harvey ang papel at binago niya ang nilalaman. Sinulyapan niya si Edwin at sinabing, magpadala ng salita sa Lungmen Law Enforcement. Sabihin sa lahat na si Mitchell ay nagbuwis ng sarili niyang buhay sa takot sa kanyang parusa, at inilista niya ang lahat ng nakipagsabwatan sa kanya sa isang piraso ng papel. Sabihin sa kanila na kung sino man mula sa Lungmen Law Enforcement ang susuko, sila ay bibigyan ng magaan na sentensya. At kung lumaban sila, kailangan nilang maghukay ng butas para mahiga muna. Siyempre, mabilis na tinupad ni Edwin ang utos ni Harvey. Sinundan siya ng ilang mga disipulo ng Lungmen, na ginagarantiya na ang mensahe ay ipapadala kay Rachel at sa iba pa sa lalong madaling panahon. Nagulat si Yona sa katigasan ni Harvey. Napakabilis niyang gumawa ng plano para harapin ang ganoong problema. Kahit paano namatay si Mitchell, magagamit pa rin ni Harvey ang pagkakataong kontrolin ang Lungmen Law Enforcement habang itinatatag din ang kanyang dominasyon sa loob ng organisasyon. Hindi mahalaga kung kinuha ni Mitchell ang kanyang sariling buhay, o kung ibang tao ang unang nakarating sa kanya. Sa puntong ito, walang ibang mahalaga. Tapos na tayo kay Mitchell, pero tungkol kay Scarlett. Alam ni Yona na may paraan si Harvey para ayusin ito, ngunit kailangan pa rin niyang sabihin ito. Alam ng lahat na si Vince ang nasa bagay na ito, mahinahong sabi ni Harvey.
Ngunit walang silbi ang paghahanap sa kanya kasama ang bangkay na ito. Judging by what we know about him, she must be a shallow man who says whatever is in his favor. Hindi siya aamin. Baka tumalikod pa siya at e-frame tayong lahat kapag ginawa niya. Mas malaki pa ang problema kung nangyari iyon. So ibig mong sabihin. Napakunot-noo si Yona habang kumikibot ang mga mata sa gulat. Alam na niya ang gustong gawin ni Harvey, ngunit nagulat siya dahil sa kaalaman na iyon. Pinitik ni Harvey ang USB mula sa kanyang kamay patungo sa patay na katawan ni Scarlett. Kahit na tuluyang nawasak ang surveillance system, isa sa amin ang nagkataong nag-record ng video na nagpapatunay na si Scarlett ay nagpakamatay. Diretso naming ipapadala ang bangkay sa Temple of the Five Virtue at i-upload ang video. Sa tingin ko ay bibigyan nila tayo ng patas na pahayag sa lalong madaling panahon. Si Harvey ay mukhang kalmado, ngunit si Yona ay napuno ng kagalakan. Kung ang footage ay na-upload, ang reputasyon ng Five Virtue Temple ay magkakaroon ng malaking hit. Sa paghusga sa paraan ng kanilang pagtatrabaho, tiyak na hindi sila magpapahinga hanggat hindi nare-resolba ang sitwasyon. Si Harvey ay naging biktima ng insidente. Maliban kung ayaw ng Temple of the Five Virtues, tiyak na pupuntahan nila ang pasimuno. At dahil ang mga instigator ay laban sa Temple of the Five Virtues, magiging napakahirap para kay Vince na maupo bilang pinuno ng pamilya York. Hindi na nag-alinlangan, binigyan ni Yona ng matamis na ngiti si Harvey. Magandang plano, Sir York. I'm impressed. Binuhusan siya ni Harvey ng isa pang tasa ng tsaa. Tapusin mo ang iyong negosyo ng mabilis, sabi niya. Kailangan kong e-treat kaagad ang iba. Medyo natigilan si Yona. Nakipag-appointment ka sa isang tao. Kanino? Hindi niya maintindihan kung bakit nagkaroon pa rin ng gana si Harvey na mag-treat sa isang tao pagkatapos ng lahat ng nangyari. O sa halip, sino sa Hong Kong o Las Vegas ang may karapatang e-treat ng taong ito? Inilabas ni Harvey ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang larawan ng isang matikas na babae na nakadamit. Ang babae ay malapit ng mag-40, kahit na ang kanyang mukha ay kaunti o walang kulubot. Nalaglag ang panga ni Yona nang makita ang litrato. Ang kasalukuyang babaeng York na si Selena Judd. Tama ka, sabi ni Harvey. Hindi lamang siya ang kasalukuyang may bahay ng pamilya, siya rin ang may bahay ng pamilya Judd ng Walls Inn. Sa tingin ko oras na para makipagkita tayo. Nanlumo si Yona. Bakit, Mr. York? Si Lady Judd ay hindi isang taong maaari nating makilala sa kalooban. Narinig ko na kahit para sa pamilyang York, kakaunti lang ang may karapatang makilala siya. At dahil wala siyang tagapagmana, sinubukan ni Madam York na pilitin si Vince gamit ang pangalan ni Lady Judd upang siya ang maging susunod na pinuno ng pamilya. Kaya ang mga Yorks ng Hong Kong, si Madam York, at maging si Vince ay tinatreto ang bahay ni Lady Judd na parang isang restricted area. Kung sino man ang maglakas loob na lumapit, papatayin sila kaagad. Mahirap para sa sino man na makipagkita sa kanya. Kahit tayo, hindi natin kakayanin. In the first place, hindi man lang tayo makalapit sa bahay niya. Bakit tayo lalapit, at hindi ang kabaligtaran? Sabi ni Harvey, kalmado pa rin. Tulungan mo akong magpadala ng isang imbitasyon sa kanya, na nagsasabi na ang prinsipe ng Southlights ay nag-iimbita kay Lady Judd para kumain. Bahagyang natigilan si Yona nang makita niya ang determinasyon ni Harvey. Hindi niya maiwasang sumimangot. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nating makita si Selena sa isang napakahalagang oras, Harvey. Dahil malapit na ang kaarawan ni Madam York, ang pamilya York ay patuloy na binabantayan si Lady Judd. Hindi siya papayagang pumunta kahit saan. Kailangan nilang siguraduhin na makikilala niya si Vince bilang anak niya. Patawarin mo ako sa pagiging prangka, ngunit hinahamon mo lamang ang mga York ng Hong Kong sa pamamagitan ng pag-imbite kay Lady Judd ngayon. Hindi ko inirekomenda ito. Walang problema, sagot ni Harvey. Kahit na wala tayong ginagawa, hindi yun makakapigil kay Vince na patayin tayo. It is precisely because of Madam York's birthday that she might not do anything rash, also that she can maintain her position.
Ngunit kapag siya ay umakyat sa kapangyarihan, tiyak na sasalakayin niya ako ng buong lakas. Nagkibit-balikat si Harvey, nakita na niya lahat. So, you mean? Sumunod naman si Yona. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang Yorks of Southlight ay isang sangay din ng Yorks ng Hong Kong, sabi ni Harvey. Bilang prinsipe ng Southlights, hiniling ko lamang si Lady Jod na kumain pagkatapos ng mahabang pagpunta dito. Iyan ay ang akma, tama. Siguro, mapait na tumawa si Yona. Sabi na nga ba, sasakit ang ulo ni Vince. Nagsimulang maawa si Yona kay Vince. Sa simula, walang interes si Harvey sa York mula sa Hong Kong. Gayunpaman, patuloy siyang pinukaw ni Vince, na nagbigay sa kanya ng pag-uudyok na gumawa ng inisyatiba. Dagdag pa, ang pagkikita nina Harvey at Selena ay isang bagay na hindi papayagan ni Vince. Kung tutusin, mas marami o mas masasabi ni Yona kung ang tinaguriang prinsipe ng Southlights ay may anumang koneksyon sa pamilya York mula sa Hong Kong. Magiging maayos siya, sabi ni Harvey. Kung tutusin, ito ang kanyang teritoryo. If I take action, judging by his strength and identity, siguradong marami siyang makukuhang gulo sa akin. Napabuntong hininga si Yona. Sa puntong ito, tumigil siya sa pagsisikap na kumbonsihin si Harvey. Dahil sa insidente sa Budokan Lungmen, ang mga aksyon ni Vince na makipagsabwatan sa kaaway ay malamang na tumawid sa ilalim ng linya ni Harvey. Bukod sa paglabas ng galit, malamang na ayaw ni Harvey na mahulog ang isang sinaunang pamilya tulad ng York sa kamay ng isang tulisan na tulad ni Vince. Nang naaawa si Yona sa kanyang sarili sa aksidente ni Vince, biglang tumunog ang cellphone ni Harvey. Ito ay isang hindi kilalang numero, hindi rehistradong numero na walang pinanggalingan. Isang text ang ipinadala sa numerong ito. Plano ni Vince na patayin si Helena Hoffman. Nanliit ang mga mata ni Harvey matapos makita ang mensahe. Natarante siya. Hindi nagtagal pagkatapos niyang magdesisyon na puntahan si Selena Jod, may nagpadala ng ganito sa kanya na text. Ano ang ibig sabihin nito? Mayroon bang anumang kapangyarihan maliban kay Vince sa Hong Kong o Las Vegas na sinusubukang makakuha ng kapangyarihan? Sa tuktok ng bundok Taipang, sa pamilyang Parson Villa. Si Matthew Flynn at Ellis Parson ay nakaupo sa tapat ng isa't isa na may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Quinton York, na naka-crossleg na humihigop ng kanyang tsaa, ay umupo sa tapat nila. Matapos makipaglaro sa bago niyang cellphone at mag-text, saka siyang ngumiti ng mahina kina Matthew at Ellis. Kung tutusin, lahat tayo ay isa sa apat na Panginoon ng Hong Kong. Magnenegosyo ba kayo sa akin o hindi? Kung gagawin nyo, isa na kayo sa akin simula ngayon. Sa pagbangon ko sa kapangyarihan, hindi ko makakalimutan ang mga bagay na ginawa nyo. Pero kung hindi, ang kailangan ko lang gawin ay sabihin kay Vince York na pinagtaksilan nyo siya. Natural, si Quinton ang nag-text kay Harvey York na bahagyang nagpabago ng ekspresyon ni Matthew matapos marinig ang mga salita ni Quinton. Pinagbabantaan mo kaming gagamitin si Vince. Malamig niyang bulalas pagkaraan ng ilang sandali. Baliw ka ba, Quinton? Sa tingin mo maniniwala si Vince sa'yo? Ikaw lang ang sheepdog niya. Taon na tayong magkapatid. Kung sasabihin namin sa kanya na ang kanyang kasambahay ay naging isang walang utang na loob na traidor na sinusubukang nakawin ang kanyang posisyon, sa tingin mo ba ay papatayin kanya? Tumawa si Quinton. Hindi niya gagawin. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng lahat, palagi akong tapat sa kanya. Siya rin ang nagbigay sa akin ng ganitong posisyon. Kung aalis ako sa tabi niya, anong karapatan kung bumangon? Bumangon. Kaya nga hindi siya maniniwala sa mga sinasabi niyo. On the other hand, I have some footage here na gusto kong panoorin ninyong dalawa. Naway manahimik kayo kapag nagawa niyo na iyon. Pagkatapos ay inilabas ni Quinton ang isang screen sa bulwagan at inilipat ang footage sa gitna. Inilalagay ng mga lalaki ang kanilang dignidad kaysa sa kanilang buhay. Hindi tayo maaaring magpatuloy sa paglilingkod sa iba hanggang sa tayo ay mamatay. Tuwang-tuwa si Matthew nang sabihin niya ang makapangyarihang mga salitang iyon. Nag-play si Quinton ng video habang tahimik na nag-e-enjoy sa palabas.
Si Matthew at Ellis naman ay may pangit na ekspresyon sa mukha. Ang bastos na si Quinton ay may tape na ito. Magsabi, "Anong gusto mong gawin namin?" Bulalas ni Matthew pagkatapos huminga ng malalim. Alam niya na sila ni Ellis ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan kung hindi nila tatanggapin ang mga kahilingan ni Quinton. Sa mga kamay ni Vince, na talagang pinaghihinalaan ang lahat. Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa mga pangyayari. As expected sa malalaking tao na tulad niyong dalawa. Tumayo si Quinton bago ngumiti. Hindi niyo na kailangang gumawa ng marami, talaga. Ipagkalat lang na pinaplano ni Harvey na makilala si Selena bilang prinsipe ng South Lights. Ipaalam sa kanila na ang prinsipe ng York mismo ay may karapatan din na maging ulo ng pamilya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Matthew at Ellis. Tumawa si Quinton. "Actually curious ako. Magugustuhan kaya ng babaeng walang tagapagmana si Vince, na noon pa man ay nakikita na siya ng mata." O kakampi niya si Harvey. Matapos marinig ang mga salitang iyon, mas nagbago ang mga ekspresyon ni Matthew at Ellis. Nais nga nilang umangat sa kapangyarihan, ngunit hindi sila malupit tulad ni Quinton. Binalak niyang patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato nang hindi man lang gumawa ng anuman. Parehong target sina Harvey at Vince. May naalala tuloy sina Matthew at Ellis. May dahilan kung bakit naging pinuno si Quinton ng York for Famous bago siya naging isa sa Four Masters ng Hong Kong. Kabanata 2720. Kasabay nito, sa Wancheng Expressway, ang isang maitim na pulang Porsche 718 ay humaharurot pababa sa napakabilis na bilis, na para bang naturukan ito ng adrenaline. Ang driver ay walang iba kundi si Helena mismo. Nawalan ng kulay ang mukha niya at nanginginig ang mga mata niya. Isa siya sa mga underlings ni Selena na maraming taon nang sumusubaybay sa Emerald Club. Ang layunin ay makakuha ng mas maraming impormasyon hanggat maaari. Ngunit sa sandaling iyon, habang naglalakad siya sa isang kwarto, narinig niya ang pag-uusap ni Lexi at Vince. "Ay, Vince, malapit ka na. Sa lalong madaling panahon ikaw ay magiging ulo ng pamilya. Kung dadalhin ka ng matandang hag na iyon sa pangalan, mamanahin mo ang lahat sa pamilyang iyon. Kasama ang mga ari-arian ng aking bahay, 3 sa 5 sangay na pamilya ang susuporta sa iyo. Magiging matatag ang iyong posisyon. Siyempre, kapag natapos na ang lahat, dapat alagaan mo agad ang matandang babae. At saka, hindi kanya gusto. Kapag may nagpakitang ibang lalaki, baka sumuporta pa siya para palitan ka." Matapos marinig ang mga salitang iyon, nabasag ni Helena ang florera sa tabi niya sa takot, na inilantad ang kanyang pagkakakilanlan. Agad siyang sinundan ng mga tao. Hindi siya nag-aksaya ng oras na tumakbo sa kanyang kotse, desperadong nagmamaneho patungo sa garden villa ng pamilya York sa tabi ng dagat. Nandoon ang amo niyang si Selena. Sa sandaling ito, makakaligtas lamang siya kung nagawa niyang ibalita ang balita. Ilang Toyota van ang lumitaw sa likod ng kanyang sasakyan nang wala sa oras. Isang gwapong mukha ang makikita sa loob ng van sa pamamagitan ng rearview mirror. Kahit nasa galit ni Helena, hindi niya maiwasang mapasigaw sa takot. Ito ay walang iba kundi si Stephen York mismo. Dati daw siyang sikat na apat ng York. Pagdating sa Hong Kong, lihim siyang naging isa sa mga pinagkakatiwalaang kampan ni Vince. Si Helena ay halos sigurado na ang lahat ng kanyang narinig pagkatapos na makita ang mukha ni Stephen. Inapakan niya ang pedal na nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa Garden Villa. Ang van sa likuran niya ay tila mabagal ang takbo. Alam ni Stephen na hindi magaling magmaneho ang babaeng nasa harapan niya, pero hindi rin niya ito pilit pinipigilan. Mahinahon niyang hinihit-hit ang kanyang tabako habang nagmamaneho ng sasakyan. Sinigurado lang niyang hindi tatalikod ang babae sa Wancheng Expressway. Alam ng ilang matatalinong tao na hindi man lang sinubukan ni Stephen na patayin si Helena. Sa halip, dinala lang niya ang babae sa kung saan. Ang trapiko sa paligid ay nawala kaagad pagkatapos, napalitan ng isang makulimlim na kalye. Ang buong lugar ay itinuturing na pag-aari para sa York mula sa Hong Kong.
Dumilat si Stephen at galit na tinapakan ang pedal matapos makita ang tanawin, na parabang handa na siyang bumangga ng diretsyo sa Porsche. Nakamit ni Helena ang kanyang layunin, ngunit wala siyang oras para hilingin sa isang tao na buksan ang gate para sa kanya. Itinigil niya ang kanyang paa sa gas at bumagsak mismo sa tarangkahang tanso. Ang van na nakasunod sa likod niya ay naanod patagilid bago lumitaw ang mga baril mula sa mga bintana. Bang, bang, bang!